worship at syempre, minusod na tayo ng Panginoon sa kanyang mga magagandang salita at balita para sa isa sa atin. Sa hapong ito, nagpapasalamat muli ako ng puso dahil binigyan na muli kami ng pagkakataon na maging bahagi ng LSS program like this great seminar ng El Shaddai. Ang El Shaddai family ay talaga po para sa aming mag-asawa ay napaka-special po, isang napaka-special na pamilya na nakalagay na po sa puso namin, nakalapit sa aming puso at nandito na po sa puso namin. Kaya nagpapasalamat po kami, kami po parang mag-asawa na binigyan po kami ng pagkakataong maging bahagi ng LSS program. Amen! Salamat po! So, ngayong hapon, ang ating pong tatalakayin, ang ating pong paksa, itong po sa The Christian Family. So, ito po Christian Family, kasi kanina po nakinig ba kayo din sa misa ni Father? Ang ganda po, tamang-tama po sa ating paksa ngayon, ito po sa mag-asawa. Ano po ba yung gospel kanina? Tungkol po dun sa pag-asawa na dapat hindi maghihiwalay. Kung ano ang tinakda ng Panginoon, ng Diyos, walang makapaghihiwalay no matter what. Laging magkahawak kamay, committed to love and obedience to God. So ito pong paksa natin ay nahati sa 4 na bahagi. Ang una po ay ano po ang sitwasyon ng pamilya ngayong panahon, sa kalukuyang panahon, itong modern days ngayon. Ang pangalawang bahagi naman po ay kung ano ang plano ng Panginoon para sa isang Kristiyanong pamilya. Ang pangatlong bahagi naman po ay kung bakit hindi nangyayari ang mga plano ng Panginoon para sa isang Kristiyanong pamilya. At ang pang-apat ay kung ano ang dapat nating gawin upang maisakatuparan ang mga plano ng Panginoon para sa pamilya. So, ito po ang mga bagay na ating tatalakayin sa araw na ito. So, to start with po, ang unang bahagi, ano po ang sitwasyon ng pamilya sa modern days ngayon? Ngayon po, mga kapatid, nakikita natin na ang family as an institution is under attack or under crisis. Bakit po natin nasabi ito? Kasi nakita po natin maraming pamilya ang nagkakaroon ng problema, naghihiwalay. May mga mag-asawa na dahil sa hindi pagkakaintindihan o may mga personal differences, ay nagre-resort sa paghihiwalay or divorce. Meron din po tayong mga tinatawag na mga pangyayari na ang mga tao ay masyado na preoccupied sa sex. Yung po mga pornografiya, mga pelikula, mga magazines ay nagiging very rampant na po o nagiging parang pangkaraniwan na lamang na nakikita sa mga tindahan. At ang mga mag-asawa po, dahil po dito, minsan nagkakaroon ng mga infidelity. O kaya hindi sila nasisiyahan sa kanilang mga misis o mga mister, ay kumukuha ng stress. So, kapalit po ba kayo, no? Yung po, kasi po yung nangyayari ngayon, parang nawawala po yung kasagraduhan ng isang kasal o isang sakramento ng kasal dahil po sa mga problema, dahil sa mga simpleng hindi pagkaunawaan, parang, ay, hindi, kailangan hiwalay na tayo. Ganon. So, nangyayari po nito, naaapektuhan, marami naaapektuhan. Hindi lamang po yung mag-asawa, kundi ang kanilang mga anak. So, kalimitan po sa mga kabataan ngayon, ang nangyayari po, nagkakaroon sila ng mga emotional crisis. Dahil minsan, ang nakikita nila sa tahanan, hindi isang buong pamilya. Nag-aaway ang nanay, nag-aaway ang tatay, nagkakahiwalay. So, kumisan po, ang nangyayari, yung mga kabataan ngayon, nagre-resort sila sa mga solusyon na hindi na sila nagre-relate sa kanilang pamilya, ng kanilang mga pangyayari sa kanilang buhay. Kuminsan, humihingi na lang sila ng tulong or nakipag-ugnayan na lang sila sa mga peer groups o yung mga kabarkada nila, which is hindi nagiging ayon dun sa binubuong pamilya, ayon sa Kristiyanong pamilya.
Kasi po, kuminsan, may mga nakuha po silang mga influensya na hindi nakakabuti sa mga kabataan. At ang maraming kabataan ngayon, kuminsan nagli-live-in na lang, no? Yung may mga boyfriend or girlfriend, kuminsan hindi alam ng mga magulang, nagli-live-in na lang or nagkakaroon ng sexual premarital sex, tama po yun, na outside marriage. So, ito po ay hindi bahagi ng plano ng Panginoon. So, ito po isa sa mga aminin natin magiging sitwasyon ngayon, sa modern days ngayon na medyo nagiging naliligaw ng landas yung mga ibang kabataan. So, doon po naman sa mga ikinasal, karamihan ay nagkakaroon ng anti-life mentality. Ano po yung anti-life mentality? Ito po yung mga nag-asawa pero ayaw naman pong magkaanak. So, ang nangyayari po, they resort to using contraceptives. So, ang sinasabi po talaga sa atin, sa marriage po is a blessing, it's a sacrament. Kailangan ang mag-asawa magkaroon o bumuo ng pamilya to procreation at magkaroon ng anak. Hindi po yung huwag mag-anak dahil ang sex po ay ibinigay sa atin ng Panginoon sa mag-asawa as sign of love. At dito po nabubuo ang isang anak o ang mga anak natin. So, sa ngayon po, medyo maraming hindi gustong sa ganitong sitwasyon. So, nangyayari po, gumagamit sila ng mga anti-life provision like contraception o pills o kung minsan naman po nagre-resort sila sa abortion kung hindi po nag-workout ng contraceptive sa kanila, pinapatay nila o nag-abort sila, which is the very biggest sin ang pumatay ng isang buhay. So ito po yung mga kalamitan na nangyayari sa panahon ngayon. Hindi lang po yan. Meron din po ngayon mga tinatawag nating sperm bank. Yung po bang hindi mga anak. So ang ginagawa po nila, kumukuha sila ng sperm or egg sa isang sperm bank para makabuo ng anak. Which is hindi ito ang normal o natural na paraan. At kuminsan hindi natin alam kung sino ba yung donor ng sperm bank na yun. Malay natin kung sino ang nagbigay noon. At yun ang ginagawa upang bumuo ng isang buhay, isang bata. So, mga kapatid, lahat pong ito ay nagre-resulta sa disintegration ng marriage at family. So, hindi lang po isang institutional disaster nangyayari po ngayon, ay nagkakaroon pa rin ito ng negative effects or consequences sa mga tao. Ano po ito? Ito po ay ang nagiging sitwasyon para sa mga pamilya. Minsan they feeling miserable. Takot pumasok sa mga commitment. Nagiging malulungkutin, nagiging magagalitin, o kaya nawawala sa sarili. Ako, ito po yung medyo delikado na, no? Ang tao po ay nagkakaroon din ng guilty feelings ng rejection. Ang tao po ay nagiging selfish, nawawalan po ng sampalataya sa Diyos at nasisira po ang kanilang mga buhay. So ito po ang nagiging negative effects ng mga pangyayari sa ngayon. Ang mga kabataan po, lalo na ang mga nanggaling sa mga isang broken families, ay nakakaranas ng masyadong malaking problema tungkol sa kanilang emotional developments. At sila po ay nagkakaroon o nagiging dysfunctional, nagkakaroon po ng hindi pagkakaintindihan sa kanilang pamilya. At ito po ay hindi normal. Kung titingnan po natin ang statistics, marami pong tinatawag nga nating teenage pregnancies, yung pong mga nabuntis na wala sa oras. At kung minsan naman po, nagkakaroon pa ng suicide rate. Di po ba doon sa mga nakaraang nababalitaan niyo po siguro yung mga ibang kabataan na dahil hindi nila makayanan ng kanilang mga problema sa pamilya o sa kanilang mga emotional, personal problem, nagre-resolve sila sa pagkukomit ng suicide. So, suicide rate po ay tumataas kung minsan. At dahil po ito sa pangyayari na hindi na sila nasisiyahan sa kanilang pamilya. At dahil po sa mga broken marriage sa ngayon, marami po ang mga kabataan din na
na liligaw ng landas dahil sa kanilang sarili lang sila umaasa. So, hindi po ba normal na dapat natutunan nila ang mga pagkubok sa kanilang personality sa kanilang pamilya mismo, mula sa kanilang mga magulang, sa tatay o sa nanay. Pero dahil nga po sa mga problema sa pamilya, sa between the parent, the mother and the father, nagkakaroon po ng hindi normal na paglaki ang mga bata. So mga kapatid, hindi po ganito ang pamilya noong araw. Hindi po ganito. Marami po tayong nasaksihan na mga pangyayari noong araw na kakaiba po sa mga pangyayari ngayon. Simple lang po ito mga kapatid. Bakit po kaya hindi nangyari yung mga plano ng Panginoon para sa atin? Ang isa pong reason dito ay because we have lost sight of God's plan for marriage and family. So, ang tao po ay nawawala ng realidad tungkol sa family as a creation of God. At wala pong may karapatan na baguhin ang structure at purpose nito para maisakatuparan ang plano ng Panginoon sa isang Kristiyanong pamilya. We want to face up this attack, mga kapatid. Gusto nating harapin ang mga crisis na ito and to come out with our families intact and even stronger. Gusto rin natin na mabuo ang ating pamilya at maging mas matatag. Labanan natin ang mga attacks na ito o mga crisis na nangyayari sa ngayon. So kailangan po natin to put God's mind and to follow His plan for the family. Ito po ang isa nating dapat gawin. Isaalang-alang natin ang Panginoon, ang lumikha, na siya ang dapat nating susundin. Siya ang dapat nating tingnan kung ano po ba ang mga gusto niyang mangyari sa ating pamilya. So, dapat sundin natin ang kanyang mga kautusan. Sapagkat pag sumunod tayo sa kanyang kautusan, aani tayo ng mga biyaya. At doon naman po sa mga hindi sumusunod, kuminsan nagkakaroon talaga ng hindi magandang pangyayari sa kanilang buhay. Amen? So, ito po ngayon ang nangyayari rin sa mga mag-asawa. Kuminsan po ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, kuminsan po ay nagre-resolve na talaga sila sa divorce o sinawag nga po ni Father kaninang annulment. O kuminsan, ang isa pong hindi pa magandang epekto nito dahil nga po sa minsan ang asawa natin or ang mag-partner, mahanap din ng kanilang ibang partner, nagkakaroon pa po ng isang hindi magandang resulta. Minsan nagkakaroon pa rin ng sakit na AIDS. Yung pong AIDS na nakukuha rin siguro dahil po sa mga panandaliang kaligayahan na hinahanap ng mister doon sa mga ibang tao na hindi niya nakikita sa kanyang misis. So, try natin i-avoid na maging ganito pang pangyayari sa ating pamilya. Let us all work out together to save our marriages and to put God's plan into our life. I-surrender natin ito sa Panginoon at umasa tayo na hindi niya tayo pababayaan. Basta manalig lang kayo at i-focus nyo ang inyong pamilya, ang inyong buhay mag-asawa sa plano ng Panginoon. Don't lose sight of His plan for us. So what is God's plan for the family? Ano po ba ang plano ng Diyos para sa ating mga pamilya? O sa isang Kristiyanong pamilya? Una po sa lahat, for God, the family is the basic unit of a society. So, ang pamilya po ang pinaka-basic unit ng isang lipunan. Nabubuo ang isang lipunan, nagiging magandang isang lipunan kung ang mga taong nakatira roon ay magaganda, magagaling, at mga sumusunod sa mga kautusan. So, ito po ang isang plano ng Panginoon. The family to be the basic unit of a society. Okay, the family as a basic unit of a society is not an accident of history. Hindi po aksidente ang pagkakaroon ng pamilya. It was meant to be from the very beginning.
In Genesis 1:27-28, it says that, "So God created human beings and making them to be like Himself. He created them, male and female, blessed them, and said, 'Have many children, so that your descendants will live all over the earth and bring under their control. I am putting you in charge of the fish, the birds, and all the wild animals.'" So ang society po natin ay samahan ng maraming pamilya, hindi po ba? So binubuo po tayo ng iba't ibang pamilya. So ang intensyon po ng Diyos para sa mga pamilya is to fill the earth and subdue it. To have dominion over the fish of the sea, the birds and the air, and all the living things that move on the earth. So, sa madaling salita po, tayo po yung caretaker. Tayo po yung mag-aalaga sa mga nilikha ng Panginoon, tulad po ng mga nasa paligid natin, mga nakikita nating mga bagay sa kapaligiran natin. Tayo po yung itinalaga ng Panginoon upang magmalasakit at mag-alaga. At ito po ang isa sa ating mga tungkulin bilang isang Kristiyano. Isang samang palad po, hindi na papagbuti ang mga ganitong tungkulin. Makikita po natin na ang mundo ngayon ay hindi na sa mabuting kalagayan. And part of the reason is because man has lost touch with God's intent for the family, the most basic unit of the society. Nawawala na po tayo sa realidad, sa plano ng Diyos para sa pamilya. Ang isa pong plano ng Diyos is that God created man, male and female, with their physiology, to form and to enable man to increase and multiply and fill the earth. So doon po sa story ng creation, God created man and woman in His image. He blessed them, and then He told them to be fertile and multiply. Ito po sa Genesis 1:28a. Ang mag-asawa po ay pinagbuklod ng Diyos para magsama bilang isang nilalang at magkaroon din ng procreation o magkaroon ng anak at magmahalan. So God's basic intent is for the married couple to help children. Ang pagkakaroon po ng anak ay parte ng God's plan for the family. So ito po ay talagang salungat sa lahat ng mga contraceptive pills o sa mga anti-life mentality. Siguro po na didinig nyo na ngayon o napapanood nyo na po yung malaking issue sa Pilipinas tungkol sa RH bill. Di po ba? Nagkakaroon po talaga ng diskusyon tungkol dito. At ating pong simbahan, ang Catholic Church, is very much against this because there are so many anti-life provisions. So, hindi po natin dapat supportahan tong RH bill na ito. Ito po talaga ay against the plan of God. So, second, the family is a place for teaching and training children. So, it is a place to transmit wisdom and values in life. Ang mga anak po natin sa kanilang pag-aaral, nakakakuha po sila ng karunungan at mga kaalaman. Pero hindi po natin dapat ipawalang bahala ang kaalaman na matututunan ng ating mga anak sa loob ng ating tahanan. Ang tahanan po ang unang institusyon na magtuturo sa ating mga anak. So yung mga values po at wisdom ng ating mga anak ay dapat natututunan mula sa mga magulang, mula sa kanyang pamilya. Hindi rin po masama na mayroon din siya matutunan sa ibang mga kaibigan, pero dapat po ang pamilya, ang nanay, ang tatay, ang mahigit na responsibilidad upang pagbigay kaalaman kung ano ang tama at mali sa kanyang dapat gawin sa kanyang buhay. So kung ano po ang natututunan ng mga anak natin sa ating tahanan simula bata, ay magiging pundasyon po niya kung paano po niya gagabayan o kung paano rin po niya isasabuhay ang mga natutunan niya sa kanyang pamilya. Kaya po kailangan i-review din natin ang mga values natin
at alamin din natin ang lugar ni Jesus ng ating Panginoon sa ating tahanan upang ito rin ang matututunan ng ating mga anak. Number 3, the family is also a place for training leaders. In 1 Timothy 3:4-5, it says that he must be able to manage his own family well and make his children obey him with all respect. For if a man does not know how to manage his own family, how can he take care of the church of God? So mga kapatid, ang mga tao pong proven leaders sa kanyang tahanan ay pwede pong maging leader din sa ating simbahan o sa ating lipunan. So he received his basic training in his own home. Sa ating tahanan po dapat magsimula ang paghubog sa ating mga anak upang maging mahusay na leader. Hindi lang po isang mahusay na leader ng ating lipunan, kundi maging isang mahusay na leader din sa ating simbahan. So the family is also a domestic church. As a church, it is a place where the members pray, read, and study the scripture, undergo teaching and formation, and have fellowship with one another. So, parents, especially the fathers, should be the priest in the home. So, yung mga tatay po dito, sino po ba mga tatay na dito? Lahat, ayan po, si Brother John, mga magiging tatay at mga magiging tatay in the future. Kayo po yung pinaka-priest, kayo ang parish priest sa inyong tahanan. At ang mga nanay naman po, ang siyang magiging assistant parish priest. So kayo po talaga yung aasahan ng ating pamilya, ng inyong mga anak upang magbigay ng kaalaman tungkol sa ating pananampalataya. At gabayan niyo po ang inyong mga anak din sa kanilang paglakad at pagtahak sa landas ng tuwid na landas. As priests, we should present God to our family. So, by our example of Bolivian Christianity, kailangan po makita din ng mga anak natin kung ano po ba ang ating ginagawa o paano po ba natin isinasabuhay ang ating pananampalataya. Kung nakikita po ng ating mga anak na tayo ay nagmamahalan, there is a peaceful atmosphere inside our home, and we are loving parents, ay ito po ay napakalaking bagay sa paghubog sa ating mga anak. In return, they will also be a loving person. Kung nakikita po nila na sa isang tahanan, nagkakaroon ng pagtutulungan, pagmamahalan, at ng communication between the parents and the children, ay nagiging magandang impluensya po ito para sa ating mga anak. By diligently teaching them about Scripture, huwag din po natin kalilimutan ito, mga kapatid, na turuan din po natin silang magbasa ng Biblia. At ang Biblia po ay isang napakalaking bagay, the most important book sa bahay natin. Huwag lang po natin hayaang inaalikabukan sila doon o nandun lang po sila sa altar natin. Buksan din po natin ang ating mga Biblia at basahin dahil napakarami po talagang magandang balita, mga salita ng Diyos na ating matatagpuan dito. So, ituro din po natin ito sa ating mga anak as early as young as they are, matututunan din po nila ang mga nakikita nila sa atin. So, the third one, by the use of symbol. In the Deuteronomy 6:8-9, our God says that tie them on your arms and wear them on your foreheads as a reminder. Write them on the doorposts of your houses and your gates. So ito po mga kapatid ay ito po yung talagang tanda na dapat makikita din ng mga anak natin na ano po ba yung ating mga pinaniniwalaan, iniidolo. Hindi lamang po yung picture ni Coco Martin o sino pa po ba yung mga sikat natin ngayon na ilagay natin doon, yung mga iniidolo natin sa ating bahay. Kundi ilagay din po natin at i-enthrone po natin ang mga larawan ng ating Panginoon, ni Mama Mary, at lahat po ng mga ating mga santo. Wag lang po yung mga pictures ng ating mga iniidolo ngayon. Hindi naman po masama, pero dapat bigyan natin ng mas maimportansya ang pictures
o ang mga larawan na magre-remind sa atin at sa ating mga anak na ito ang ating master. Ito ang master of the house. Ito ang na mabubuhay dito at na kasama natin sa bahay. So, okay po ba yun? No. So, maski yung simple pong mga picture lang, i-draw nyo po yun. Kung meron kayong mga maliliit na pictures, alam nyo, napaka-effective po yun. Kasi sa akin po, sa personal kong experience, anything po na mayroong picture, talagang tinetreasure ko po yun, iniipon ko po yun. So, maski po, lumang-luma na siya, medyo napipigtal na, talagang po tinatabi ko yun at nakakatuwa naman po talaga kasi talagang napakabait ng Panginoon. Talagang proven po yan talaga. Hindi po niya tayo pababayaan. Siya po lagi ang kasama natin. Amen? Amen. So, next. Parents should present their families to God. How can this happen? By family prayer. Di ba may kasabihan tayo na the family that prays together stays together. So, kailangan po natin na meron din tayong family time, family prayer time. Kung maski gano'n tayong kabisi sa araw-araw nating mga gawain sa opisina, mga ibang aktibidades natin, lagi po natin bibigyan ng oras ang family time or family prayer time. Alam ko po na ibahagi na rin to ni Chris noon kasi kami po minsan, maski po nasa sasakyan lang kami, naglalakad kami, nagwo-walking kami, nagdadasal kami ng rosary. Anything po na may pagkakataon talagang hindi po namin pinababayaan na namin ang pagpe-pray. Maski po lalabas lang kami ng bahay, nagpe-pray na po kami. Paglabas sa may pinto, pray na tayo agad. Kasi yun po yung parang nagiging gabay namin. At talaga pong inaadya niya sa lahat ng mga hindi magandang pangyayari. Kaya lagi niyo pong tandaan, at ito po isa napakalaking blessing na magkaroon din tayo ng family prayer. Kung maisasama nyo ang mga anak nyo sa inyong rosary, sa inyong any prayer time na pwedeng isama mga anak, mas maganda po ito. Pray together. So, by blessing the children, kailangan po nating i-bless ang mga anak natin. You know, by blessing the children, bago sila lumabas, i-bless nyo po sila. Yung kung papasok sila sa eskwelahan o may pupuntahan sila, yung pong pag-antanda sa kanila, yung po ay napakahalaga. At gano'n din po ang ginagawa ko sa anak ko noon. Nang maliit pa po siya, hanggang sa malaki na, hanggang ngayon po, binalagyan po siya ng antanda at pinagpe-pray over ko paglabas niya sa bahay. Gano'n din po sa ating mga mister o sa mga misis din po natin. Ito po ay maibabahagi ko rin sa i-pray over niyo rin siya bago siya lumabas ng pintuan, ng tahanan, maski po punta lang sa tindahan. Pina-pray over niyo rin po para maligtas din po siya sa lahat ng mga ipag-adjust, sa lahat ng mga hindi magandang pangyayari. Napakalaking bagay po talaga. So, bless them. So, ngayon po, maririnig natin ang sitwasyon ng pamilya bilang isang institusyon at ang plano ng Diyos para sa ating pamilya. Ngayon, ang tanong po natin ay, bakit hindi nangyayari ang mga plano ng Panginoon para sa ating pamilya? Bakit po kaya maraming hindi nangyayari sa ngayon? But God's plan for families is not happening. And why not? Una po, tingnan natin. This is because God has lost His central place in the family. So, ito po yung naibanggit ko rin kanina na nawawala na po talaga kuminsan ang focus natin sa Panginoon. Parents no longer bring up their children in the discipline and instruction of the Lord. As in Ephesians chapter 6 verse 4, ang responsibilidad po ng paghubog sa ating mga anak at ang pagdidisiplina ay isang instruction ng Panginoon sa atin. We cannot leave it to the government, or to the society, or to the children's peer group o sa mga kaibigan nila. Kapag ginawa po natin ito, magiging open sila at vulnerable sa mga negative values and worldly values na nakakalat sa ating society. So, sa mga tweet po, dapat talaga nasa responsibilidad ng magulang ang pagbibigay ng magagandang values sa ating mga anak. Hindi po natin to dapat i-delegate lang sa isang
school or sa isang institusyon. Dito po dapat magmula sa ating pamilya bilang magulang. So another manifestation that God has lost His central place in the family is that husbands and wives nowadays do not follow God's order for them. So there's a confusion between the roles of husband and wives. May confusion po ba sa role ng husband at ng wife, ng isang Mr. at Mrs.? Sa inyong pong mga eksperyensya, nagkakaroon po ba ng mga hindi malinaw na role ng ating husband and wife? So in Ephesians 5:22-25, it says that, wives, submit yourselves to your husband as to the Lord. For a husband has authority over his wife, just as Christ has authority over the church. And Christ himself, the Savior of the church, his body. And so, wives must submit themselves completely to their husband, just as the church submit itself to Christ. Ito po yung paboritong verse ng mga husband. Yay! Ang wife pala talaga kailangan mag-submit sa husband, no? But take note, my brothers, dahil ang kasunod na verse nito ay, husband, love your wives just as Christ loved the church and gave His life for it. So, hindi po ito yung dictatorial or authoritarian kind of leadership, no? That husband, it is a kind of headship that and love that Christ Himself offered to the church. Di po ba binigay sa atin ng Panginoon ng kanyang buhay? Sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa simbahan. So ganin din po ang kind of love o ang uri ng pagmamahal na inaasahan sa atin ng ating Panginoon, na kailangan ibigay din natin o andun din yung sacrificial love na ibibigay natin sa ating mga spouses, sa ating partner. So, para masustain ang partnership sa marriage, God has assigned roles to the husband and the wife. The man should be the head of the family, and the wife is there to be the support of the husband. So, tayo pong mga wife, suporta po tayo sa ating husband. Hindi naman po ibig sabihin na wala na tayong boses sa ating pamilya, kundi dapat bigyan natin ang full support natin sa ating husband. Hindi po ba iisa na rin tayo? One, we are two person that became one sa ating marriage. So, alam niyo po, meron ako nabasang libro noon na ang nakalagay po dito, that God took Eve not from the head of Adam because she's not supposed to rule over the man. God did not take Eve from the foot of the man because she's not supposed to be trampled by the man. But God took the woman from the rib of the man so that they could be together side by side. Ganda pa, di po ba? So, hindi po sa ulo para mamuno at hindi rin po sa paa para tapak-tapakan tayo, kundi sa side natin, sa gilid natin, side by side, hawak kamay, lagi. Lagi pong magkatuwang. Yun po, napakaganda po dito, di po ba? So, husband and wife, lagi po tayong hawak kamay, lagi pong side by side. Another manifestation that God has lost His central place in the family nowadays, that there is too much stress on materialism and an easy life. So ngayon po yung nangyayari sa atin sa kapaligiran, masyado po tayong nagbibigay importansya sa mga material things, material wealth. So marami po sa mga tao ngayon ay nakatuon lang sa, ang isip po nila nakatuon lang sa material o mga pag-aari. Kailangan, marami akong ganito, marami tayong ganon, bubuo tayo ng ganito, ng ganyan, bumili tayo. Hindi naman po ibig sabihin dahil marami kang wealth o marami kang
pag-aari, magaling ka na, o you are blessed. Hindi po ganun. Hindi po nasusukat ang isang tao sa mga material na bagay na meron sila. Di po ba? Amen? Amen. Yes. So the next reason why God's plan for families is not happening today is that the family is losing its importance. So dahil po sa mga modern recreation facilities like TV, computers, yung mga modern technology po ngayon, mga laptop, PlayStation, ito po, nakaka-affect na po ito talaga sa ating pamilya. Nawawala na po yung quality time ng family. Minsan po darating ang tatay galing sa trabaho, pagod. Ang nanay, ginagawa? Nanonood ng teleserye. Ang anak nasaan? Nandoon sa computer, nagpe-PlayStation. Ang nasa naman ng iyong isang anak, nandoon na sa mobile, may kausap. So, nawawala na po talaga yung quality time. Hindi po ba gaya nung araw, pagdating pa lang ni tatay, nako, ito na po si anak, ang misis, bagong ligo, may dala ng kape o tea. Ang anak naman, dinadala na yung tsinelas. Diba, sasalubungin na ang tatay, magmamano. At napakaganda po nito dahil pagdating ni tatay, pagod sa trabaho, ay, nawawala lahat ng pagod. At last, nandito na ako sa bahay. Nakapahinga na. Pero ngayon po, wala. Pagdating sa bahay, parang busy lahat sila. Wala nang time together. Wala na talaga yung bonding time. Alam niyo po, meron akong nabasa ng isang araw sa GBN. Meron po isang fast food chain restaurant. Meron po silang ginawang programa. Ang tawag dito ay Family Freedom Day. Mayroon pong isang araw na walang gagamit ng phone, cellphone, computer, laptop, or TV. This is the main reason for this. It aims to have an interactive quality time together as a family. So napakaganda po, di po ba, na wala talagang istorbo. Magkakaroon tayo ng interaction with one another. Dahil po sa isang araw na hindi tayo gagamit ng mga gadgets. So ito po minsan nakaka-apekto. Hindi naman po masama. Pwede rin dahil kailangan natin kuminsan. Pero huwag nating sasawalang bahala ang importansya ng family time together. Na kailangan meron din tayong bonding time. At huwag din natin kaliligtaan yung mga nagkagandahang asal na natutunan natin ng araw. Ibigay din natin o ipasa natin ito sa ating mga anak para sa kanila rin. At sa kanilang pagkakaroon din ng pamilya in the future, gagawin din nila ito. Amen? Amen. Yan. So, the family has now become dispensable as well. So, makikita po natin na ngayon marami nang nagli-live-in. Ang divorce at separation ay very common na. Parang ang marriage ay isang papel na lang. No? Sa kanila, wala namang kwenta. Papel lang yan, pwede natin punitin. Hindi po nila talaga nakikita ang kahalagahan ng kasal. Ang sakramento ng kasal, sacrament of matrimony. Ito po ay isang napakahalagang sakramento. Kaya sabi nga po ni Father kanina, walang diborsyo. Wala dapat maghihiwalay. We are committed to one another to be one in obedience to God. So another reason why God's plan for family is not happening is that the pace of modern life has become so fast. So talagang mabilis na ang takbo ng buhay. It is difficult for lasting relationship to develop. Ang tao daw po ay laging on the go, masyadong busy na, no? Parang yung bahay natin kumisan, parang boarding house na lang. Tutulugan at kakainan na lang natin. Wala na ba yung personal relationship sa ating mga anak o pamilya? Parang pupunta lang tayo sa bahay, tutulog, kakain, aalis na. Ito po, dahil po sa fast life ngayon, nawawala na po talaga ang values ng interaction or personal relationship within the family. So mga kapatid, the family is under attack by evil forces. In Peter 1:5-8, St. Paul says, "Be alert, be on watch. Your enemies, the devil, roams around like a roaring lion, looking for someone to devour." Yan. So talagang ang kalaban po natin, talagang andyan po siya lagi. So let us all be alert. The devil wants to break the family.
Talagang gusto po niya talagang masira ang pamilya natin. Ayaw po niya talaga ng masayang pamilya, which is the basic foundation of a healthy society. So kailangan po nating maging aware dito. So let us all watch out and try to fight these evil forces around us. So with all those things, my brothers and sisters, what must we do then? Ano po ang dapat nating gawin? Marami na pong nailunsad ng mga programa at campaign para ma-improve ang pamilya, subalit hindi po sapat ito. Patuloy pa rin po ang pagdala ng mga sitwasyon sa mga pamilya. Man cannot solve the world ills by his own wisdom. Ang kailangan po natin gawin ay to turn to God's wisdom, to go back to the very beginning at isabuhay ang plano ng Panginoon, ang God's plan for the family. So ano ang una pong dapat natin gawin, mga kapatid? For us, we have to make our decision in our family. We want God's plan to happen. So kailangan po natin talaga magdesisyon na dapat ang Panginoon o ang plano ng Panginoon ang dapat masunod sa ating pamilya. Let us all strive hard to do, to follow, and to live God's plan in our family. Second, i-examine po natin ang daily life natin at siguraduhin mayroon tayong enough time together. So, kailangan din tingnan natin yung oras natin sa araw-araw. Dapat bigyan natin ng panahon ang ating mga mahal sa buhay, ang ating asawa, ang ating mga anak. Number 3, be ready to cut down on other activities kung kailangan po. So kung kayo po naman ay medyo talagang naging busy sa mga ibang aktibidades, in the manner na nakapa-apekto to ito sa ating pamilya, kailangan po natin i-cut down or be ready to cut down other unimportant activities in your family. Bigyan po natin ng prioridad ang ating pamilya. Iplano po natin ang family recreation. So, ito po yung isa pang paraan. Dapat po magkaroon din tayo ng recreation sa pamilya. Let us all go together as a family at i-enjoy lang natin ang oras kasama ang ating mga anak, kasama ang ating mga asawa. So, we have to pray together as a family. At sabi nga po natin na una, the family that prays together, stays together. So, kailangan natin itong gawin din po. So, intercede for your needs and for the needs of others. So, kung tayo po ay nagdadasal para sa atin at para sa mga pangailangan ng ibang nating mga mahal sa buhay, huwag ng ating kapwa na humingi ng ating dasal. Nakikita po ito ng ating mga anak. At sa ganito pong paraan, ay matututunan nila to be generous also and to share. Dahil po, na ibabahagi natin sa kanila na dapat hindi lang yung sarili natin ang ating ipagdadasal, kundi ipagdasal din natin ang ibang tao, ang ating kaibigan, ang ating kapwa, na mga nangailangan ng kanyang pagpapala. Pray for healing. Napakahalaga po nito. If there is any hurt in your relationship, kung mayroon po kayong mga past hurts, hindi po nawawala ito kung sa isang pagsasama nagkakaroon ng samaan ng loob o nagkaroon ng isang masakit na karanasan. I-pray po natin na ito ay magkaroon ng complete healing. I-pray for one another. At sa pamagitan po nito, I'm sure po, hindi tayo tatalikuran ng ating Panginoon. At you will see one day, mapapatawad ninyo kung ano man yung kasalanan, kung ano man po yung hurt feelings na mayroon kayo for one another. Pray for that. Amen? Amen. Okay. Po, para sa mga husband, father should take step to assume full responsibilities for the spiritual and the material needs of the family. So, dual role po ito, bilang priest at bilang provider. So, yung una, sinabi natin, kayo ang parish priest ng inyong pamilya. At pangalawa po, kayo din yung providers para sa pamilya. Kailangan mayroon din po tayong kakayahan at ibigay din natin kung ano yung mga basic na pangailangan ng ating pamilya. And don't neglect any one of them.
don't neglect any of these two roles. So, sa wives naman po, we should support our husbands and not take over their roles. So, andyan po tayo lagi para suportahan mga misis ang ating asawa. Also, we should learn more about God's vision for our family. We should attend teaching on marriage and family life. Minsan po meron tayong mga ganitong programa tulad po ng marriage dynamics. Kanina po nakausap ko si Sister Nimpa at sabi nga po niya meron mga forms doon. Sister Nimpa, ipopromote ko na itong marriage dynamics natin. Isa pong malaking magandang pagkakataon ito para po sa atin na maka-attend ng mga ganitong klaseng programa o teaching. Kasi isa po talagang blessings sa ating parish na binibigyan tayo ng ganitong mga programa na nakakatulong sa atin bilang pamilya, bilang tao. So kung meron po kayong oras at meron po kayong pagkakataon, go po tayo at attend tayo dito sa Marriage Dynamics. At sa mga iba po pong programa ng ating parish, bigyan din po natin ng oras at subukan din po nating umattend sa ganitong mga programa. Also, we should read Christian books and magazines. So, magbasa din po tayo ng mga Christian books about Christian families. So, hindi lang po mga babasahin para sa mga kaalaman natin, kundi sa kaalaman para sa isang Kristiyanong pamilya. Magbasa rin po tayo ng mga Christian books and Christian family magazines. The next one, we must also seek another Christian couples who share our concern about family life and be in regular fellowship with them. A Christian family is not to become an island unto itself. Rather, God intends to bring together Christian families as people to form the one body of Christ. We need other Christian couples and families that are committed to the renewal and strengthening of family life. So, malaking bagay po mga kapatid ang pagkakaroon ng isang Christian community para sa ating programa. Tulad po nitong El Shaddai family. Di po ba? El Shaddai family talaga nag-cater po to bring people closer to God. So, mahalaga po ito na umattend din tayo ng mga ganitong klaseng programa, Life in the Spirit Seminar, o mga ibang programa pa ng ating ibang community na makakatulong sa ating growth spiritually as individual and as a family. So, dito na-develop ang real friendship at ang real life-giving relationship. Kapit-isig, di po ba? Kailangan meron tayong mga kasama, hindi lang po tayo pwedeng lone ranger. Hindi, wala pong ganon. No man is an island. Even po sa pananampalataya natin, sa ating spiritual na buhay, kailangan po natin ang mga kasama. Kaya po ang mga grupo tulad ng El Shaddai at ang mga ibang community group din po ay talagang isang malaking blessing sa atin. So, wag po kayong mag-hesitate to join them and to be with them kasi marami po kayong matututunan. Sabi nga po, tulad kanina nabanggit ko, kung kayo may mga problema, meron kayong mga ibang concern, sa pamamagitan ng mga community na so-solve po, nagkakaroon ng solusyon, nabibigyan po kayo ng kaalaman din kung paano po natin tatahakin at paano po tayo magpapatuloy sa ating spiritual na buhay. At sabi ko nga po, muli, kapit, busy. Huwag po mag-iwalay, sama-sama, kayang-kaya, walang iwanan. Okay? Amen? Amen. So in conclusion, yay! Malapit na tayo. Malapit na po. Pasensya na po. May mga iba pong nainip na. Anyway, in conclusion po natin, mga kapatid, bilang isang Kristiyanong pamilya, i-live out po natin itong marriage according to God's ways. So in this way po, we can radiate what God's plan for us. And in the same way, mabibigyan po natin ng pinakamalapit nating mga mahal sa buhay ng ating mga pagpapala tulad po ng ating mga anak. Kahit hindi po natin sabihin sa kanila, kapag nakikita po nila talaga na mayroon tayong peaceful
peaceful relationship and loving relationship with one another sa ating pamilya. Ito po ay talagang malaking bagay para sa kanila to make them a well-rounded person, and nahuhubog po natin ang ating mga anak. So ang mga benefit po dito, ang ating mga anak, ang ating mga supling. So let's work out to make the best out of our marriage. So kaya po, pag na-renew natin ang ating relationship as husband and wife, sila man po, mapapagbago din natin ang buhay ng ating mga anak. And we can create circles of love dahil sa pamamagitan po nito, pwede po natin enganyuhin o maging good example din tayo sa mga tao sa kapaligiran natin. And in this way, we can create a big circle of love. So in the same way, magiging maganda po ang ating society, ang ating Christian family ay maisa sa buhay natin. So, amen po. Amen. At ito po ang challenge sa ating lahat na magkaroon tayo ng pamilya according to God's plan. Alam ko po, hindi po ito madali. Madali lang po sabihin. It's easily said than done, ika nga po nila. Pero dahil sinabi po sa Romans 8, chapter 8, verse 31 to 32, if God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but handed him over for us all, how will he not also give us everything else along with him? Ito po ay mula sa Romans 8, 31 to 32. So, mga kapatid, ito po ay isa talagang malaking katunayan na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon, ng ating Diyos, dahil binigay niya ang kaisa-isa niyang anak to die for us, to save us, at upang mabigyan tayo at mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at mabigyan tayo ng isang mapagpalang buhay. So, dapat lagi lang nating isipin ito that Jesus died for us, sacrifice, and God sacrificed His own Son to die for us, to give us a renewed life, a life that is full of blessings. So, dapat lamang po nating isipin at magtiwala tayo at magdasal na hindi tayo papababayaan ng ating Panginoon dahil He is a God who is always there, and God is good all the time. Di po ba? And all the time, so yun po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At let's all praise and thank God for this wonderful life that He has given us, our own family. Samahalin po natin ang ating pamilya. Doon po sa mga mag-asawa ngayon, makatabi niyo, pwede po kong sabihin niyo, I love you. I love you much. Ayun po mga walang asawa, hawak po kayo sa dibdib. Sabi niyo po, I love you. Wherever you are, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Yun po talaga. May God be praised. Maraming salamat po. Isang maganda kapaghalang hapon po. Thank you. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At ngayon po, tinatawagan po natin ang ating kapatid na si Brother Jess para po sa ating maiksing group reflection lang po. Lamig ako doon eh. Kamusta ang mga anak ni El Shaddai? Wala yung manual. Ano kayo ngayon? Kanta yun eh. Kinakanta yun eh. Diba? Oo, yun o. Dapat gawin niya yung kanta.